Once again, good day everyone mga kapatid and welcome na muli sa ating pag-aaral ng Lesson 7 ng You Shall Receive Power. Ayan. So, nung nakaraang episode atin pong pinag-aralan ang Lesson 6 entitled The Heavenly Dove. At nakita natin doon kung paano si Kristo, nung after siya na-baptize, ano yung naging situation niya during naging tao siya. Kaya ngayon mga kapatid, tutunghayan po natin ang ating pag-aaral ngayon, Lesson 7 entitled Unseen as the Wind. So, tunghayan po natin ito. Sabi sa ating key text, John 3 verse 8, "The wind blows where it wills, and you hear the sound of it, but you do not know whence it comes or whither it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit." So, tutunghayan po natin itong John chapter 3 verse 8. Ano mga kapatid, dito makikita natin na yung hangin, nakita natin na yung isang bagay o isang halaman ay para siyang gumagalaw at hindi natin alam kung saan patutungo, hindi natin nakikita bakit siya gumagalaw. Mga kapatid, makikita natin dito na kung papaano kumikilos ang banal na espiritu sa buhay ng tao. Hindi natin masasabi kung nabago ba siya at hindi din natin alam kung hanggang kailan o hanggang saan siya nagbago. Kaya sa ating buhay, hindi tayo dapat maghumatol sa ating kapatid kasi alam naman talaga natin sa sarili natin na tayo mahina at nangangailangan ng Panginoon. Sabi dyan, "The wind is heard among the branches of the trees, rustling the leaves and flowers, yet it is invisible and no man knows whence it comes or whither it goes." So ito po yung hangin na kung saan ay makikita natin na gumagalaw ang isang ginagalaw ng hangin, pero yung hangin mismo, hindi natin nakikita. So, tutunghayan po natin dito yung galaw at kilos ng banal na espiritu. So, with the work of the Holy Spirit upon the heart, the Spirit can no more be explained than can the movements of the wind. A person may not be able to tell the exact time or place or to trace all the circumstances in the process of conversion, but this does not prove him to be unconverted. So, makikita natin din dito kung paano binago ng banal na espiritu ang tao. Kasi hindi naman natin masasabi kung hanggang kailan ka magbabago o kailan ka ba magbabago o hanggang kailan ka ba magiging ganyan na sitwasyon mo. Kasi kahit napakasama ng isang tao, kapag handa siyang tanggapin ang banal na espiritu sa kanyang buhay, magbabago siya. At makikita mo yung pagbabagong magaganap sa buhay niya. Kaya nga mga kapatid, bilang Kristiyanong nag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi tayo exempted. At huwag tayong maging mayabang sa sarili natin na alam natin itong mga bagay na ito. Kapag ang katotohanan ay ating isinabuhay, mas makikita pa natin tayo po ay makasalanan, tayo po ay mahihina. Kasi mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon, hindi mo alam Hindi mo alam anong magiging resulta ng buhay mo in that time. Hindi mo alam anong magiging future mo. Kasi alam mo kung sino humahawak ng future mo, yung Panginoon lang. Gagaya ng hangin, hindi mo alam kung saan patungo o saan galing. Pero nararamdaman mo yung kanyang pagkilos sa buhay mo. May pagbabago po ito. Kaya nga minsan sa sarili ko mga kapatid, parang sa sarili ko may bumubulong na nagbabalat kayo lang ba ako? Nagbait-baitan lang ba ako sa aking kapwa? Gumagawa lang bang ba ako sa gawaing ito dahil kinakailangan? O dahil masaya akong ginagawa ito? So mga kapatid, kahit gaano kinakailangan ang isang mabubuting bagay na ginagawa ng tao, kapag hindi ka masaya sa paggawa nito, ay hindi din po ito kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Alam natin na yung mabubuting gawa ay bunga lamang ito ng banal na espiritu na kumikilos sa puso ng tao. Pero kapag hindi ka masayang gumawa ng ganitong bagay, ay hindi po ito kalugod-lugod. Dahil maraming mga tao, pwede tayong makagawa ng mabuti sa ating panlabas na anyo. Pero sa puso natin, hindi natin ito kayang baguhin. Tanging ang Panginoon lamang po yung ating kausapin na baguhin niya tayo. Personally, mga kapatid. Kasi kahit nag-aaral ka ng salita ng Panginoon, hindi mo maiwasan na bumubulong mga kapatid yung sa isip mo yung mga masasamang bagay o mga masasamang bulong. Kasi pinapahintulot din ito ng Panginoon para mas maalala mo yung kanyang gabay sa iyo. Yung kanyang mga salita na pinag-aaralan natin. Kaya nga sa pagpapatuloy, by an agency as unseen as the wind, Christ is constantly working upon the heart. Little by little, perhaps unconsciously, to the receiver, impressions are made that tend to draw the soul to Christ. This may be received through meditating upon Him, through reading the scriptures, or through hearing the word from the living preacher.
So napakadaming paraan para malaman ng isang tao ang salita ng Diyos. Ngunit sa ating buhay ngayon, mas inuuna nila ang mga material na bagay. Pero mga kapatid, tunghayan natin, tayong nag-aaral ng salita ng Panginoon, makikita natin ang ahensya ng langit ay tumutulong para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kahit hindi natin sila nakikita in our own eye, like the wind blows, Jesus will work in our hearts through His Holy Spirit. Little by little, dahan-dahan, magbabago ang tao. Kaya nga tayo mga kapatid sa ating sarili, huwag tayong magyabang. Ating tunghayan, ating pag-aralan kung ano pa yung dapat nating baguhin. Mas atin pang i-imitate si Jesus, atin pang pag-aralan yung buhay niya, ano yung naging buhay niya dito sa mundo. Mga kapatid, at kung iyong nalaman ng isang bagay o isang katotohanan, kapag isinabuhay mo ito, kahit hindi mo sabihin, makikita yan sa buhay mo. Kaya nga sabi dyan, suddenly as the Spirit comes with more direct appeal, the soul gladly surrenders itself to Jesus. So ito po makikita natin yung bunga ng kanyang pagbabago. Malalaman natin, iba yung pakiramdam na binago ka ng Panginoon, mga kapatid. Kapag ini-imagine mo yung dati ikaw at ngayong ikaw, ma-amaze ka sa ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Makikita mo kung gaano siya kabuti sa buhay mo, na kahit ilang beses tayong nadapa, ilang beses tayong nagalumihanan, ilang beses tayong nagkasala. Pero nawa mga kapatid, sa huling pagkakataon, bigyan natin ng chance ang Panginoon na pumasok sa ating puso. At makikita ang pagbabago nito. By many, this is called sudden conversion, but it is the result of long wooing by the Spirit of God, a patient, protracted process. Kasi minsan, bago lang natin nakilala ang isang tao, nakita na agad natin na nagbago agad siya nung nalaman ng katotohanan. Pero mga kapatid, yung isang taong yun, nung nasa bagay pa siya na naging masama, nag-process pa yung kabutihan sa kanyang buhay. While the wind is itself invisible, it produces effects that are seen and felt. So makikita natin yung pagbabago, malalaman natin sa ating sarili, mararamdaman natin na talagang nagbago at tayo sa ating buhay, mga kapatid. Kaya nga, sabi dyan, while the wind is itself invisible, it produces effects that are seen and felt. So the work of the Spirit upon the soul will reveal itself in every act of Him who has felt its saving will reveal itself in every act of Him who has felt its saving power. Mararamdaman mo yung nakakapagligtas na kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, sa buhay mo. At makikita mo kung gaano siya kabuti sa'yo. Hindi mo ma-express, hindi mo masabi. Kasi ilang beses mo nang ginawa, pero hindi mo magawa-gawa. Pero nung nalaman mo ang kabutihan ng Panginoon sa'yo at nakita mo yung kanyang kabaitan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kabanalan, mas doon mo naramdaman yung pagiging ikaw. Yung pagiging ikaw, mga kapatid, na masama, na makasalanan, nanghihina. Mas doon kikilos ang Panginoon sa taong tanggap niya ang sarili niyang mahina siya. Kasi pinapalakas tayo ng Panginoon in the term na mahina tayo, mga kapatid. Kaya nga dyan, sabi dyan, when the Spirit of God takes possession of the heart, it transforms the life. Napakaganda. Mababago talaga ang buhay ng tao. Sinful thoughts are put away, evil deeds are renounced, love, humility, and peace take the place of anger, envy, and strife. So, dun mo makikita, kahit sa sarili mo, malalaman mo na nagbago ka. Kasi nalaman mo ang katotohanan at isinabuhay mo to dahan-dahan, ang Panginoon ay hindi kanya pababayaan. Kaya nga sabi dyan, joy takes the place of sadness, and the countenance reflects the light of heaven. No one sees the hand that lifts the burden, or beholds the light descend from the courts above. The blessing comes when by faith the soul surrenders itself to God. Then that power which no human eye can see creates a new being in the image of God. So ito po kasi yung purpose ng Panginoon sa buhay natin, na ma-reveal yung character niya sa buhay natin. Kasi ito po yung number 1 na winala ng kaaway. Kaya mga kapatid, kapag ikaw ay malungkot, kapag ikaw may problema, at kung ikaw ang pangit-pangit ang ugali mo, kapag tinanggap mo si Kristo, totally magbabago ka. Little by little, pero sure. Kasi siguradong magbabago ka.
Kaya nga sabi dito na walang nakakakita kung kaninong kapangyarihan bakit nababago ang tao. It is impossible for finite mind to comprehend the work of redemption. Its mystery exceeds human knowledge, yet he who passes from death to life realizes that it is a divine reality. The beginning of redemption we may know here through a personal experience, its results reached through the eternal ages. So mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon, sinasabi diyan na napaka-imposible na sa ating pag-iisip na may hangganan na sabihin o ipaliwanag yung pagbabago ng isang tao na para sa atin ay hindi o para sa atin imposibleng mangyari. Kaya mga kapatid, wag po tayong humatol kung may nakikita tayong kriminal sa sarili natin. Sino tayo? Mas tingnan natin kung ano tayo. At kung paano tayo binago ng Panginoon. Kasi magiging living witness tayo ng Panginoon kung tayo po ay nagsisikap ding pag-aralan ng kanyang mga salita. Kasi hindi natin mapaliwanag Hindi natin maipaliwanag sa ating sarili kung gaano siya kabuti sa atin. Hindi natin maipaliwanag kung gaano o bakit niya tayo iniligtas sa kabila na tayo makasalanan. Pero ang pinakamahalagang nalalaman natin, mahal na mahal tayo ng Panginoon, pero hindi lang siya Diyos ng pagmamahal, kundi hustisya din. Kaya wag nating asam-asamin o wag nating baliwalain yung kanyang kabutihan sa atin. Bigyan natin siya ng panahon at atensyon na pag-aralan ng kanyang mga salita na kahit napakadaming tukso at pagsubok sa buhay natin, makakapanagumpay po tayo dahil ang Panginoon po ay nandyan, tutulungan niya po tayo. Kaya mga kapatid, sa ating pag-aaral na Lesson 7, tandaan natin na nagpapabago ang Panginoon ng puso ng tao kung willing siyang tumanggap nito. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless sa ating lahat.